po ba kayo? Okay, balik po natin ang ating mga Bible at buksan po natin sa aklat ng John chapter 14. John chapter 14. Atin po babasahin from verses 1 up to verse number 6. John chapter 14, verses 1 up to verse 6. Kung yun na po nakita sa inyong mga tangan ng Biblia, verse number 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Ngayon pong gabi nito, ang ating pong mag-aaral ay pinamagatan po natin the cure for a troubled heart. Kung ikaw ay mayroong kabigatan sa iyong puso, kung ikaw ay mayroong kagulumihanan, ngayong gabi ito ang sagot sa iyo. The cure for a troubled heart. Tayo po ay sundalin na namin. Ang manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa sandaling ito na muli kami po ay mayroong kalayaan ng ilig ng iyong salita at kumuha ng mga bagay na kung saan nagbibigay sa amin ng kalakasan, paglago, pagiging matibay sa aming pananampalataya. Lalo pa sa oras na ito na kami nadako sa oras ng aming pananalangin, bigyan niyo po kami ng mga bagay na aming maaaring pagkawakan, maaaring may mga bagay na nais na yung iwas mo sa aming buhay. At gawa ang inyong salita ay magkaroon palagi ng bunga sa realidad ng aming mga buhay. Pinagkakatiwala po namin sa ito o ang aming dalangin sa tamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. The cure for a troubled heart. Kung iisipin natin yung mga Bible verses, mga talata na kung saan we need encouragement, nakakapagbigay ng kalakasan, nagbibigay ng paalala, nagbibigay ng pag-asa. Marami tayong mga Bible verses kung saan ating may re-recite, ating may quote, and karamihan dito ay nagmula sa New Testament. And marami sa mga talata na ito ay maaari nating gamitin sa oras ng pagpanaw, sa oras ng pagluluksa, at tunay na ito ay makapagbibigay ng paalala at kalakasan sa mga taong mayroong kabigatan sa kanilang mga puso. At ganun din po itong teksto na ating binasa sa gabi ito. Itong talata na ito can lead us from our troubles to triumph. At tatlong bagay po ang nais ko pong makita natin dito sa talata na ito. Number one, this text calls us to be calm in time of trouble. In verse 13, pag binasa po natin yan, we will see that the disciples and the Lord Jesus Christ was in the upper room. Sila ay nagpunta sa Jerusalem for the Passover. And they have a wonderful time. Merong fellowship, merong pagsasama. Then all of a sudden, makikita po natin dyan in John chapter 13, na dyan po ang Panginoong Jesus ay hinugasan ng kanilang mga paa. And dito po sa kabanata na ito, makikita natin, binigyan na sila ng silid na kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Sinabi ng Panginoon na mayroong magtatraidor. Sinabi ng Panginoon na mayroong magkakanulo. At mayroong din itatanggi siya by the person of Judas and Peter. So sinabi ng Panginoon na umpisa pa lang, hindi ito magiging madali.
it will be a tough time. It will be a troubled times para sa mga lingkod ng Panginoon, para sa mga sumusunod sa Kanya. And so, binigyan na sila ng paalala. And as we apply it tonight, mga kapatid, tayo rin naman ay humaharap sa mabibigat na sitwasyon ng buhay. Tingnan natin sa John chapter 16 in verse 33. John chapter 16 in verse 33. John 16, these things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So sinasabi na po ng Panginoon, pauna pa lamang, na sa mundong ito we will have tribulation. But when we have the Lord Jesus Christ, we have peace because He is our peace. Maraming tao, hindi nila inaasahan na sila ay daranas ng mga kabigatan sa buhay, mga pagsubok. No? Dahil tayo ay Kristiyano, dahil tayo ay anak ng Diyos, no? Hindi natin inaasahan that sometimes dadaan tayo sa mga ganitong bagay. At maraming tao, iniisip nila na walang pag-asa para ma-overcome itong mga bagay na ito, mapagtagumpayan. Pero as we see here in verse number 1, ano po ang paalala ng Panginoong Jesus? Let not your hearts be troubled. In other words, mga kaibigan, mga kapatid, let not your hearts be troubled. In fact, kapag tayo po ay may mga kabigatan na, meron na tayong mga agam-agam sa buhay, yan ay magsisilbing sukatan, paalala sa atin that maybe hindi na tayo nakatingin sa ating Panginoong Jesus. When Peter start to look at the circumstances, no, naalala nyo nung naglalakad si Pedro sa tubig, ay nung siya ay nagsimulang tignan yung alon, yung hangin, at nawala yung kanyang tingin sa ating Panginoong Jesus, then that's the time na nagsimula siyang lumubog. At ang paalala sa atin ng aklat ng Hebreo, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So we should keep our eyes in the Lord Jesus Christ. No? We should be calm. No? Magkaroon tayo ng kapanatagan. At the time na ang ating Panginoong Hesus ay nandun sa loob ng bangka, ang mga disipulo ay natataranta. No? Nagkakandaikot na sila dahil sa sama ng lagay ng panahon. And then nakita nila ang Panginoong Hesus natutulog na mamahinga. No? At doon pinakita ng Panginoong Hesus na meron siyang kapangyarihan higit o mas mataas sa kalikasan. At pinatahimik niya ang panahon. So, we can find peace in the Lord Jesus Christ. Now, the second thing na gusto ko pong makita natin sa talata na ito, hindi lamang tayo maging kalmado, but this text calls us to be committed in times of peril. In verse number 1, ang sabi po dyan, believe. No? Let not your heart be troubled. The Bible says, believe. Ano ang susi para hindi tayo maging magulumihanan, mataranta, matakot, and whatsoever? Believe. In other words, from fear to faith. Ito po yung game changer. Ito po yung mag-transition sa ating buhay. Kapag yung trouble, kapag yung takot, yung fear, ay nauwi sa pananampalataya. To believe is to exercise faith. No? And maraming tao, dumating na sila sa sukdulan ng kanilang buhay. Maybe they have tried different religions sa kanilang buhay. Sumali na sila sa iba't ibang denominasyon, sa iba't ibang sekta, sa iba't ibang organisasyon. Pero nung nakilala nila ang Panginoong Hesus, yun lang ang tunay na nakapagbigay ng pagbabago. Sabi ng Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. And, hindi lang ikaw, and thy
house. Tingnan natin sa Mark chapter 9 verse 23. Mark chapter 9 in verse 23. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. So ang tanong ngayong gabi, naniniwala ka ba? Nananampalataya ka ba sa kayang gawin ng Diyos? Kung hindi ka paligtas, naniniwala ka ba na kaya kang iligtas ng Diyos? Believe. At sabi dito ng Panginoong Yesus, ye believe in God. No? Anong mga bagay na dapat natin paniwalaan, panampalatayanan sa Diyos? That God exists, that He is the Creator, and that He is in control. Ang Diyos ay nasa Kanyang trono, nasa Kanyang kapangyarihan. No, hindi siya natataranta, hindi siya nagugulat sa mga nangyayari sa ating mundo, at hawak niya ang lahat ng bagay. Ye believe in God, sabi ng Panginoong Hesus, maniwala kayo, manampalataya kayo sa Diyos, at, sabi niya doon, manampalataya din kayo sa akin. Kung titignan mo yung salita na yan, at hindi ang Panginoong Hesus ay Diyos, hindi siya Diyos, we can consider that statement as blasphemous. No, sabi doon, maniwala kayo sa Diyos, at maniwala din kayo sa akin, putting Himself as equal with God. No? Dapat during this time, batuhin na ang Panginoong Yesus. No? Bakit mo ipapantay yung sarili mo sa Diyos? Ito lang ang pinapakita sa atin na ang Panginoong Yesus ay Diyos din naman. No? Kaya nakakalungkot, maraming mga taong nag-aaral ng Biblia and they are trying to provoke us. No? Pakitaan nyo nga kami ng mga verse na nagsasabi na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Ang dami. Sandamakmak na talata ang mababasa mo sa Biblia. And one of those verses ay itong binasa natin. Believe also in me. Manampalataya ka sa ating Panginoong Hesus. No? Maaaring naniniwala ka, nananampalataya ka na may Diyos, pero yung paniniwala mo sa Diyos will not save you. Maraming taong naniniwala na may Diyos. Maraming tao na merong relihiyon dahil sa Diyos. Pero hindi yun yung magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin, kailangan makilala mo yung kanyang anak. Yan ang ating Panginoong Hesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Believe that Jesus came to save the sinners. Believe that He died to pay our sins. Believe that Jesus rose from the dead. You must act on that belief. Trust Jesus Christ for your salvation. And rest your future in His hand. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, naniniwala ka sa Diyos, maniwala ka rin sa akin. No? And then, nakita po natin dyan, itong verse na ito, itong text na ito na ating binasa, John 14:1-6. Tinatawag tayo na huwag kang mangamba. No? Tumataas ang bilihin, may mga dilubyong dumarating, huwag kang mangamba. Let not your heart be troubled. Maging kalmado ka lang. Meron kang Panginoon, meron kang Diyos. And then this text calls us to be committed. Believe in God. Believe also in me. And this text, lastly, this calls us to be confident in times of difficulties. And that is verse number 2 up to verse number 3. Sabi po dyan sa verse number 2, in my Father's house, sa tahanan ng aking Ama, sa tahanan ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Saan po kaya yung tahanan ng Diyos? No? Dito sa kalawakan na ating ginagalawan. Ang planeta natin ay nakalagay lamang sa isa sa mga kalawakan. No? One of the universe na madidiscover natin sa daigdig na ito.
Ganon kalawak ang tahanan ng Diyos, no? Na hindi natin maarok. Ganon kalawak ang tahanan ng Diyos. And then sabi dito, in my Father's house are many mansions. May mga tao ayaw nila ng mansyon, no? Ayaw nila ng masyadong malalaking bahay. Tapos mag-isa ka lang naman doon, nalulungkot sila. Pero ang punto lamang ng talata na ito, meron tayong kalalagyan. Whether it's a mansion, whether it's a room, a house, a place, hindi na natin problema yun. Ang mahalaga, meron kang kalalagyan. In my Father's house are many mansions. At yun ang pangako ng ating Panginoong Hesus. At itong kalalagyan na ito ay pangmatagalan. Ang suliranin, ang problema na pinagdaraanan natin, it is temporary. No? Panandalian lang yan. May season lang yan. Tignan natin sa 1 Peter chapter 1, verse number 6. 1 Peter chapter 1, in verse number 6. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be ye, are in heaviness through manifold temptations. No? So makikita natin, trials are only for a season. Pero ang maganda, natatapos din po yan. Nalalampasan din po yan. Napagtatagumpayan din po yan. Yung problema mo ngayon, hindi mo yan problema sa habang panahon. At meron tayong magandang inaabangan. Tignan natin dito sa Philippians chapter 1, verse 21 up to verse number 23. Philippians 1:21 up to verse number 23. Philippians 1:21 up to verse 23. Sabi diyan, for to me to live is Christ, and to die is gain. 22. Verse 22, Philippians chapter 1. Tignan na lang natin. Okay, Philippians chapter 1, verse 21. For me to live is Christ, but to die is gain. Verse 22, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose, I wot not. Verse 23, for I am in strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. No? Yun yung pinakaasam-asam natin. Yung makasama natin ng Panginoong Hesus. No? Kaya minsan ang biruan maganda pala yung langit Minsan ang biruan ng pastor dati akong revivalist. Dati akong evangelist. Pero ngayon, herbalist na ako. Kasi maraming pastor nahihilig na sa herbal. Kaya nung nagkita sila sa langit nung kaibigan niyang pastor, ang ganda pala dito sa langit. Yun ang sinasabi ko sa iyo kasi ang hilig mo mag-herbal, kaya humaba yung buhay mo. So, from evangelist to being an herbalist. Diba? Kasi nakainom ako nitong linggo na ito ng alingatong. Na-herbal ako Kaya, okay, so, yun ang pinakaasam natin. Of course, magandang makita natin, makasama natin ng Panginoong Hesus. Pero, masarap din na nandito tayo at naglilingkod sa Panginoon. No? So ano man ang plano ng Diyos, doon tayo, no? Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 5 verse 8. 1 Corinthians chapter 5 verse number 8. 1 Corinthians 5 verse 8. Therefore let us keep the 1 Corinthians 5:8. Therefore let us keep the feast
not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. 1 Corinthians. I think namali ako ng note. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ang pangako sa atin ng Panginoong Hesus, I go to prepare a place for you. Sabi doon, in my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. Nilikha ng Diyos itong sanlibutan, itong ating daigdig for 5 days. The 6 days, nung ika-6 na araw, nilikha niya tayo. And on the 7th day, He rests. And then, nai-enjoy natin pag nagbabakasyon tayo, pag napupunta tayo sa ibang lugar, yung nature, yung kalikasan, yung likha ng Diyos, ang ganda. Yun ang masasabi natin. Sabi nga ng Genesis everything was good. So isipin nyo na lang, kung 6 na araw nilikha ng Diyos at ganun na kaganda, isipin nyo na lang gano'ng kaganda ang langit. Sabi ng Panginoon, I go to prepare a place for you. At pagkatapos niyang maghanda ng dako nating kalalagyan, siya ay babalik. Bumalik na ba ang Panginoon? Hindi pa. Hinaantay natin. Ganon kaganda ang langit. Ganon kahaba ang preparasyon. Heaven is a prepared place for a prepared people. No? Isang lugar na handa, inihanda para sa mga tao na handa ring tanggapin ng Panginoong Hesus. Babalik siya. He is no longer the Savior, but He is the King of Kings and the Lord of Lords. So ano pong sinasabi sa atin dito ng mga talata na ito? Sabi doon, I go to prepare a place for you. Ibig sabihin po, imbis na indahin natin, tignan natin yung ating problema, yung ating mga heartache, ang Panginoong Yesus nagpapaalala sa atin to look beyond our situation, to look into heaven. No? I go to prepare a place for you. And then nasabi ng Panginoong Yesus, I will come again. Tignan natin sa Titus chapter 2 in verse 13. Titus chapter 2 verse 13. Sabi diyan, looking for that blessed hope. No? Our blessed hope, ang ating pag-asa. And the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Sabi niya, I will come again. Ang ating Panginoong Hesus, nangako siyang babalik. Hindi natin siya pwedeng madaliin, katulad ng panalangin na iba, Panginoon, bumalik ka na. Meron namang mga panalangin na umiikot sa community ng mga Kristiyano na, Panginoon, huwag ka munang bumalik. Ano ba talaga? Diba? Babalik na ba o hindi pa babalik? Babalik ang Panginoon sa panahon na kung saan niya itinakda. Right on time. Hindi natin pwedeng madaliin at hindi natin pwedeng i-delay. Maaring may gagawin ka pa, may pangarap ka pa, pero kung oras na ng kanyang pagbalik, babalik na siya. He is just right on time. The blessed hope and the glorious appearing of the Lord and Savior Jesus Christ. So the question is, are you ready for His return? No? Kapag may mga ganitong mga lindol, mga natural crisis, lagi na pag-uusapan, babalik na ba ang Panginoong Hesus? No? Maaring babalik na siya, maaring hindi. Ang Panginoon lang nakakaalam. Pero ang tanong, handa ka ba sa kanyang pagbabalik? Heaven is a prepared place for a prepared people. Handa ba tayo sa langit? Sabi ng Bible prepare to meet thy God. No? Dalawa yan. Either bawian tayo ng buhay or
makita natin ang Panginoong Hesus. No? Ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. So, ito po ay paalala sa atin. Ano? Sabi nung awit this world is not our home. We're just passing through. No? Meron tayong tahanan. Merong lugar na nakalaan para sa atin. And slowly, nakikita natin sa kasalukuyang panahon, may mga konsepto, ideya na hindi salungat sa salita ng Diyos na nagmumukhang tama, na isa sa batas. No? At para bang, ano na mangyayari sa mga Kristiyano kapag may mga ganito tayong mga namumuno, pag may mga ganito tayong mga batas na salungat sa salita ng Diyos? Hindi na tayo nagiging at home sa ginagalawan natin. And yun talaga ang natural kasi hindi naman talaga natin tahanan ito. No? So sabi doon, let not your heart be troubled. Huwag na tayong magulat kung may mga sumulpot na batas na hindi sangayon sa salita ng Diyos. Of course, we're trying our best na mai-proclaim ang salita ng Diyos. We're trying our best na makaabot ng kaluluwa. Pero kung mangyari man yan, no, beyond our control, nagugulat pa ba tayo? Diba? So, this is the cure for a troubled heart. Let not your heart be troubled. So tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay magwawakas sa panalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala niyo sa amin. Instead of looking around us, we can look up to heaven beyond our circumstances. We can look unto God, the Almighty, the most powerful, full of grace and mercy. At makita rin namin ang aming Panginoong Hesus. Ano ang ginawa niya para sa amin at patuloy na ginagawa sa aming buhay. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. At dalangin po namin, maaring meron kaming mga bigat sa aming puso, maaring meron kaming mga dalangin, pakiusap. At hayaan niyo po na ito ay maipagkatiwala namin sa inyo at patuloy kaming makasumpong ng pag-asa mula sa inyong presensya at kapangyarihan, katapatan sa aming mga buhay. Lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay dadako sa ating prayer time at pwede na po tayong pumunta